Parang gusto ko rin mangarap ba nga kahit kunti lang matutunan ko ba sa parang kakaiba ba sa probinsya, sa Maynila, kakaiba. Gusto rin tayo makaahon ng ano. Parang gusto ko rin pumunta sa Maynila ba, parang makikita ko ng matataas na building na ganun. Gusto ko rin makikita yung yung mga sasalita nila mga Tagalog. Sorry lang, hindi ako nagpaalam sa inyo. Pumunta ako sa Maynila. Nagsarili ako. Kaso lang, wala akong swerte. Para makita yung kapatid ko para makasama ko naman siya uli. Ayoko na yung ganun-ganun na lang. Sana lang siya na walang kasiguraduhan. Uy! Yan na nga. Ano sa naman taong ba eh? Nanula ko ng sili sa Quiapo. Basta. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang lamig ng sahig ng bangketa? Hanggang kailan mo kayang tikisin ang pamilyang iniwan mo sa probinsya? Ang lahat ng ito nakahanda ng tuldukan ng 5 taon ng palaboy na si Riel. 5 taon ng palaboy sa Maynila si Riel, 25 anyos. At pagpaparking ng mga sasakyan ang tanging niyang ikinabubuhay. Magkano nakinita mo ngayon? Ngayon kumikita ako ng 40. Magkano binigay sa'yo ng driver? Kuminsan 5. Kuminsan 10. Kahit maliit ang kita, kinahihiligan na rin niya ang trabahong ito. May kakaiba raw kasi itong naibibigay sa kanya. Dito nga, parking ka, kukunin mo lang sa sandaling oras, kuha na kagad. Mas maganda yung parking. Bakit? Kasi makikita mo yung kastigan mo ba? Gaya ng karamihan ng mga nanggaling sa probinsya, nahalina rin si Riel sa maunlad daw na buhay dito sa lungsod. Kaya naman mula Cebu, sinubukan niyang tuparin ang kanyang mga pangarap dito sa Maynila. Parang gusto ko rin mangarap ba nga kahit kunti lang matutunan ko ba sa parang kakaiba ba sa probinsya, sa Maynila, kakaiba. Gusto rin tayo makaahon ng ano. Parang gusto ko rin pumunta sa Maynila ba, parang makikita ko ng matataas na building na ganun. Gusto ko rin makikita yung yung mga sasalita nila mga Tagalog na. Dahil sa ambisyon, buong tapang niyang nilisan ng Cebu noong 2001, subalit umalis siya nang walang paalam sa kanyang mga magulang. Pagdating niya rito sa Maynila, napadpad ako sa Quiapo Center. Trabaho. Master baker ako. ngunit si Riel, nung mga panahong yon, may iba pa palang pinagkakaabalahan. Pag gagawa kami ng tinapay, yung pagkatapos, tsaka na kami mag-bisyo. Pagkatapos doon, balik na mas trabaho ulit. Aminado si Riel, ang bisyong ito ang lumusaw sa kanyang mga pangarap na naging dahilan para unti-unti siyang maghirap. Sa sobrang kahirapan, ang kanyang naging tahanan, ang lansangan. Saktong-saktong kasasara lang ng bangko kung saan siya nagpa-parking boy. Kaya naman tumatambay-tambay na lang siya sa kalsada. Dito ipinakita niya sa amin kung saan napupunta ang kanyang mga kinikita. Ito sa ikaw. Binibili ko to sa Quiapo. Dagdag na rin sa pagwapo ba? Sa pagbuhi. Ang mga ito na lang daw ang pinakaluho ni Riel. Hindi na ako makakuha ng pera malaki. Parang dito na yata ako tumanda. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, kumakalam na ang kanyang sikmura. Dito agad siyang nag-aya sa suki niyang turo-turo sa may EDSA. Ay, miss. Magkano din? Yung kalahati? 20. Sige, kalahati.
Ang kinita niya sa maghapong 40 pesos ang siyang ipanglalaman tiyan niya. Teka, gaano kadala siyang pupunta rito para bumili ng pagkain? Madalas halos umaga sa gabi. Pero puro tubig lang. Madalang lang yung pagkain kasi wala siya sigurong pera. Kaya candy lang. Kaya pagkatapos mong kumain, pag gantong oras, saka pupunta pagkatapos. Ay GMA pa rin. Kutsi pa rin, paparking pa rin ako. Sige, tara. Sige, sir. Pero bago bumalik sa pagpaparking, nagpababa muna ng kinain si Riel dito sa kanto ng EDSA at Timog. Nainitan man ang kanyang tiyan sa masarap na adobo at kanin, mamaya naman daw ang malamig na gabi ang kanyang makakasama. Mahirap ba yung mga buhay palaboy? Mahirap. Oo, mahirap talaga. Gaano kahirap? Parang wala nang may-ari sa'yo. Parang sino ka ba wala nang talagang may-ari sa'yo ba? Kahit saan-saan ka na. Parang hindi mo na naisip na mga magulang mo, mga paryente mo, wala nang mahanap sa'yo ba? And kuya, pag gantong gabi, naglalakad ka, hindi ka naman napapaaway, ganyan. Hindi naman. Kasi mababait naman ako dyan. Hindi. Basta parking lang. Parking kutsi-kutsi. Mag-aalas 8 na ng gabi nung nakabalik si Riel sa kanyang bahay. At kung ang karamihan sa atin naglilibang pag-uwi sa mga tahanan, heto si Riel tila walang katapusan ang pagpatay sa oras. At sa araw-araw na ginawa raw ng Diyos, ito ang kanyang ginagawa. Sa mga ganitong sandali, naaalala niya ang iniwan niyang pamilya sa probinsya. Namiss ko talaga yung mga magulang ko. 5 taon na ako yung nawala sa amin sa probinsya. 5 years na. Parang nawala yata ko sa sarili ko. Mas maganda sa probinsya. Pero kasalanan ko talaga pumunta ako sa Manila. Para maitama ang malaking pagkakamaling ito sa kanyang buhay, nais raw niyang makauwi na sa kanila at sa kanyang pamilya. Ito ang binibigkas ng puso niya. Sorry lang, hindi ako nagpaalam sa inyo. Pumunta ako sa Maynila. Nagsarili ako. Kaso lang, wala akong swerte. Huwag lang kayo mag-alala, mga kapatid ko. Buhay na buhay ako. Agad namin kinontak ang nag-aalalang pamilya ni Riel sa Cebu. At doon namin napag-alaman na hindi naman pala talaga nag-iisa si Riel dito sa Maynila. Dahil sa Novaliches ngayon nakatira ang kanyang kuya Richie. Bali, yung kapatid ko kasi, naglayas yun sa amin. Hindi naman niya alam kung saan niya mapupuntan dito. Kaya Nagkataon naman nung mga panahong yon, dito na sa Maynila tumitigil si Richie. Kaya laking gulat niya nung nag-cruise ang kanilang landas. aksidente lang din na nagkita kami sa Quiapo. Sa lubong lang kami noon. May mga mula pagdating na rito, may mga 1 taon na saka kami nagkakita. Pero hindi na yun muling naulit pa. Dito na niya sinimulang hanapin ang kapatid. Hindi ko maiwasan na maisip ko yung kapatid ko. Kung saan ako sa biyahe ko lang, tinitingnan ko yung mga dinadaanan kung may nagbato sakali na makita ko yung kapatid ko. Hindi ko rin siya. Hanggang sa nakarating sa kanya ang isang nakapanghihinang balita. Sabi nung kasama na sa trabaho, bali na lang daw. Nakikita na lang daw niya sa mga kasada-kasada na lang. Tapos wala na siyang alos bihis. Hindi na rin siya Kaya naman sa tuwing nagsasabit siya ng mga sinampay, wala siyang ibang naaalala kundi ang sinapit ng kanyang kapatid. Minsan, napaiyak nga ako minsan. Magkuwento sa akin yung kasama na sa trabaho. Kasi minsan daw, napagtutulungan na lang daw ng... Minsan sinasabi na bubugbog daw. Ang mga kwentong ito, paulit-ulit na gumagambala sa isipan ni Richie. Kaya naman, wala siya ngayong ibang ninanais. Para rin makita yung kapatid ko para makasama ko naman siya uli. Kaya ko na yung gano'n na lang. Sana lang siya na walang kasiguraduhan. Sinasabi ko na sa kanila yun na nalaman ko sa kapatid ko. Sabi ko na sa kanila yun.
Kinabukasan, kasama ang kaibigan niyang si Danny, sinundo namin si Richie. Ito na nga kaya ang katapusan ng 5 taong pagkakawalay ng magkapatid. Paano sila na nagkaroon na ng pag-asa na maganda-gandan po pa kayo ng sir. Pagdating namin sa GMA, wala sa kanyang tambayan si Riel. Kaya naman nagtanong-tanong kami sa paligid. Mukhang maaantala pa yata ang pagkikita ng dalawa. Tatanungin lang po sana namin itong Napansin kayo nakikita ko ito, pagka oras ng gabi, dito tutulog sa may simbahan. Sa may bangko. Meron din. Nagpaparking siya at wala siya ngayong araw. Paparking. Ano po ang ito? May mga tatutubo siya. Meron siyang ikaw at meron siyang mga singsing dito sa kaliwang kamay. Ang damit po niya yun lang po, isa lang, kulay dilaw. kulay dilaw po na ganito lang, t-shirt lang. Hindi naman siya naka-long sleeve. Pang basketball na parang sando. Parang sando. Anong paalam niya? Saan siya pumunta? ABS-CBN daw ang ano niya pumunta na sa ABS-CBN Punta siya na ABS-CBN. Bakit naman daw? Ewan ko lang. Ilang kanto lang mula sa aming kinatatayuan ang layo ng sinasabing lugar. Kaya naman wala na kaming inaksayang panahon. Ginalugad namin ang mga lugar kung saan maraming sasakyan. Baka sakaling kasing isa si Riel sa mga nagpa-parking dito. Ano pa dilaw? Ganyan ba yan? Ayan o. Nakailang ikot na kami sa lugar pero wala pa ring Riel na lumitaw. Dito nagpasya na lang kaming hintayin si Riel sa kanyang tambayan. Nagkasize sila. Inabot na kami ng dilim at halos 4 na oras kaming naghintay kay Riel. Subalit tanging ang mga dumadaang sasakyan lang ang bumubungad sa amin. Sir! Nanood ako ng sini. Maya-maya, ang katapusan ng tila walang hanggang paghihintay ni Richie. Uy! Yan na nga. Ano sa namtaon ka eh? Nanood ako ng sini sa Quiapo. Basta. Ayun. Si Richie hindi napigilang mapaluha nung pagkatapos ng 5 taon muling nakita ang kanyang kapatid. Hindi ka na awa sa sarili mo? Kaya nga, napaparto niya ako kutsi. Kutsi lang, pagkain ba? Ulit sa ato. Oo, uli. Mga 5 years na ako. Kaibigan ako ni Richie. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo na ba umuwi agad? Hinahanap ka ni mama mo. Oo, sama-sama tayo ulit sa ato ah. Nag-aalala kami sa'yo, baka kakatulog mo dito kung saan-saan, mapahamak ka. Ayos ba yung katawan mo? Wala ka ba nararamdaman masakit sa katawan mo? Ayos lang. Ako pa, may paglabas ko sa sinihan. Malusog ka. Walang mapaglagyan ng tuwa ng magkapatid. Dalawa lang kami. Dalawa lang kami, magkapatid. Yan yung kuya ko. Na lalaki. Dalawa lang kayo magkapatid na lalaki. Dalawa lang kami, lalaki. Pero... Kuya ka. Dalawa lang kami lalaki, pero... Mabait tong kuya ko. Ang Maynila ang magsisilbi pa ring lungsod ng mga pangarap para sa karamihan. Pero minsan, hindi sapat ang ating ambisyon para marating ang lahat ng ating ninanais. Walang masama sa pagtalikod sa pinangarap nating Maynila kung mas mainam naman ang ating buhay sa pinanggalingan nating probinsya. Si Monica Joy Bolante, 15 years old, maputi, huling nakita sa may St. Mary's College February 2007. Si Christine Abelia Kabuga, 21 years old, huling nakita January 17, 2007 sa may Kanumay, Valenzuela City.